Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Unang araw nga po ito ng December. Nakakaapekto nga po o nagdadala ng pag-ulan sa ating bansa itong shear line na apektado nga po niyan ang parte ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, at kasama rin po dyan ng Bulacan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Negros Occidental, and Cebu. Expected na nga po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At yung ITCC naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niyan ang Davao Region, Soxargen, at Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Asahan din po natin yan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Yung amihan naman o yung northeast monsoon, apektado naman po niyan ang Cagayan Valley, Aurora, Cordillera, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, bahagya pang hihina itong amihan at aangat yung shear line sa parte ng Northern Luzon. Pero next week nga po, asahan po natin yung muling pagbugso ng amihan at magiging maulan na naman po ang gitnang bahagi at hanggang sa parte ng Mindanao ay makakaranas na naman po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa muling paglakas ng amihan. Posible nga po magkaroon ng low pressure area dito nga po sa loob ng shear line, pero ito po ay mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo at makaapekto sa ating bansa. Sa ngayong araw nga po expected po natin na hanggang mamayang alauna ng tanghali ay mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Quezon, Pulilio Island, Mindoro Provinces, northern portion at eastern portion ng Visayas, maging ang western section ng Visayas, ganun pa rin po sa parte naman ng Mindanao at northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, bahagyang mawawala yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, pero makulimlim ang ating kaulapan na may mga posibilidad ng mga isolated rain shower. Pero mataas pa rin po ang mga posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region, Quezon, Pulilio Island, Marinduque, Romblon, at dito nga po sa may parte pa rin ng western section ng Visayas, eastern section ng Visayas, maging sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, expected na nga po natin na bahagyang ayos na ang lagay ng panahon, pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po by December 2, so expected nga po natin na bahagya pang hihina itong northeast monsoon at yung low pressure area ay papalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. May magkakaroon naman po tayong mga low pressure area na sa loob at labas ng ating bansa, pero ito naman po ay mga mababa ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. By December 3 hanggang December 4, expected na nga po natin yung shear line ay aakit na po yan dito sa parte ng Northern Luzon at asahan natin na magiging maulan sa parte ng Northern Luzon. By December 5 hanggang December 6, dito nga po patuloy na humihina yung amihan at apektado pa rin po tayo ng ITCC. Then, pagsabit po ng December 7 hanggang December 8, dito po muling bubugso. Makikita natin yung pagbugso muli ng northeast monsoon o yung amihan. At dito nga po yung makakapal na kaulapan ay magdudulot ng pagulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. At pagsapit naman po ng December 9 hanggang December 10,
Expected na nga po natin na may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan na makakaapekto sa ating bansa at may mabubuong low pressure area pero mababa naman ang tsansa na ito nga po ay maging isang ganap na bagyo. Pero again na inuulit natin, ito nga pong mga posibleng pag-ulan na ito na mararanasan natin ay posible po itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya maging handa pa rin po tayo at maging alerto para nga po sa sunod-sunod na pag-ulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.